Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Matid po sa inyo ng World Radio International through Whites, Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyong pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito pong message na ito ay intended para sa ating radio audience through JMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Ang ating pong barangay, 92.7 FM. Pero sa YouTube, ina-advance po natin ito. This particular lesson is intended for May 11, 2025, second Sunday ng buwan ng Mayo. At ang pamagat po ay Rationally or Rational Reason for Church Mission Work. So sabi nga nila, rationally or rationally. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Romans chapter 10, verse 13 to 7 to 15. Bago po natin basahin yan sa ating wikang Pilipino, basahin po muna natin sa wikang Ingles. Itong sabi ni Apostol Pablo, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not heard or believe in? And how can they believe in the one they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? And as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news." Yan pong ating pagbabasa sa wikang Ingles sa ating teksto from the book of Romans chapter 10 verses 13 to 15. Now, babasahin po natin sa wikang Pilipino ang ating teksto based on the book of Romans, Roma Kapitulo 10, talatang 13 hanggang 15. Para mas maganda, basahin natin hanggang verse 17. Dahil sinasabi sa kasulatan, may ligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggang tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo, tulad ng nasusulat, "O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita." Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Kaya ang sinulat ni Isaias, "Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ibinabalita?" Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So yan po yung ating pagbabasa sa ating mga teksto, sa ating leksyon na pinamagitan kong Rationally for Church Mission Work, o ang dahilan kung bakit dapat tayong gumawa ng mga pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos sa iba't ibang lugar. Hango po sa Roma Kapitulo 10, talatang 13 hanggang 15. Numako na po tayo sa introduction. Of course, as I always do, English muna, and then we make a translation in the Filipino language for the sake of our audience all over the Philippines and of course all over the world. The Apostle Paul in Romans chapter 10 verse 13 to 15 should be answered by every congregation today. So doon po sa ating binasang teksto sa Roma Kapitulo 10, talatang 13 hanggang 15, may mga katanungan doon si Apostol Pablo na dapat sagutin natin sa ating kapanahunan. What is our response to these thought-provoking questions? Ano ba ang ating mga kasagutan sa mga katanungang ibinigay ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, talatang 13 hanggang 15? Are we really reaching out to those who have not heard the gospel of our Lord Jesus Christ? Tayo ba ay pumupunta, nangangaral sa mga tao na hindi pa nakarinig sa ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, yung tunay na ebanghelyo? Sapagat ngayon,
kapanahonan natin, marami na pong uri ng ebanghelyo. Pero kung titingnan nyo sa Biblia, there is what you call the original, unadulterated, pure, and organic gospel of Christ. Pag sinabi natin organic, yung talagang galing po sa salita ng Panginoon Diyos. So ano po ang ating pag-aaralan, mga kapatid at mga kaibigan? Sa leksyon na ito, we will be answering the following questions. Sasagutin po natin yung mga katanungan natin. Number 1, what is meant by calling on the Lord? Ano ba talagang ibig sabihin ng pagtawag sa Panginoon? Pangalawa, what is the importance of believing in Christ? Ano ang kalagahan ng paniniwala sa Panginoong Jesucristo? Number 3, the sending church and the preachers. Ang iglesia na nagpapadala ng mga mangangaral at ang mga tinatawag nating ebanghelista, mangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At number 4, what are the real rewards of the gospel preachers? Ano ba talaga ang gantimpala ng mga mangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos? So yun po yung 4 na puntos o katanungan na ating sasagutin sa ating leksyon ngayon na pinamagatan kong Rationale for Church Mission Work. Ang mga dahilan kung bakit dapat tayong magkaroon ng tinatawag na mission work, pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lamang sa ating bakuran, sa ating barangay, sa ating bayan, kundi sa iba't ibang lugar na hindi pa nararating ng mga mangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1 question that we will answer, what is meant by calling on the Lord? Maraming nagsasabi, yung sabi na, call on the Lord only. Tumawag ka lang sa Panginoon at maliligtas ka na. Yan ay sabi natin dito sa ating binasa kanina, Romans chapter 10 verse 13. Many people misquote and misunderstand that. Hindi nila naiintindihan ang sinabi ni Apostol Pablo na everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Tumawag ka lang sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka na. Yun ba ay literal at wala nang gagawin? Tumawag ka lang. Every time tumawag ka, maliligtas ka na. Lahat naman ng tao tumatawag sa Panginoon Diyos. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi yaon lamang na sumusunod sa kalooban o kagustuhan ng aking Ama sa langit. In other words, brothers and sisters, hindi dahil tumawag ka, maliligtas ka. So, may iba pa mong requirements yan. So, hindi po literal. A person cannot be spiritually saved by just calling on the name of the Lord. So, yung verse na yan, yung chapter 10, verse 13, may karugtong po yan. So, don't stop on that passage and make already a conclusion. Tumawag ka lang sa Panginoon, maliligtas ka na. And of course, that is a false and misleading when we consider other Bible passages. So, yung sinabi ko na kanina. Ano sabi? Yung sinabi ko kanina, sabi sa Matthew 7:21, not everyone who calls on the name of the Lord shall be saved or shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. In other words, pagtawag ka sa Panginoon, salita, Panginoon, Panginoon. Pero sabi pa ng Panginoong Jesucristo mismo dito sa Matthew 7:21, dagdagan mo ng pagsunod, pagtalima sa ebanghelyo, sa kagustuhan, kalooban ng Ama natin sa langit. So may dagdag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi lang calling, hindi lang tumawag. Well, calling on the name of the Lord Jesus means to worship Jesus as Lord along with the Father and the Holy Spirit. So yung sinasabi nating calling on the name of the Lord, pag sinabi mong tawag ka lang, ibig sabihin yan, may malalim na kahulugan. Ibig sabihin, sambahin natin si Kristo. Sambahin din natin ang Ama. Sambahin din natin ang Espiritu Santo sapagkat iisang Diyos, pero may 3 pong pagkakakilala sa Diyos. Paano natin alam na may 3 personalidad sa pagka-Diyos? Well, si Kristo mismo. Sinabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19, go ye into all the world and preach the gospel, make disciples in all nations, and then baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
So, mas magaling pa ba tayo sa ating Panginoong Kristo? Siya naman nagsabi mismo, bautismuhan sa Ama, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. And ibig sabihin, there are 3 personalities in the so-called Godhead. Pero sa Lumang Tipan, sa Old Testament, hindi pa po masyado alam ng mga Hudyo yan, ng mga Israelita. It is only during the time of Christ, the ministry of Christ in the New Testament, na naging malinaw sa mga Hudyo. Sa mga disipulo pala ni Kristo, hindi naman sa lahat ng Hudyo kasi hindi nila tinatanggap ang banal na Espiritu, hindi nila kilala. Ang alam ng nila, Ama sa langit o Panginoon, Diyos sa langit. And when Christ was claiming that He was the Son of God, hindi nila tinanggap si Kristo because they have no concept of the so-called triune God or 3 persons and 1 God. It refers to the idea of invoking the name of God, seeking His attention, and acknowledging His authority. Matthew 28 verse 18. So when we say call on the name of the Lord, kasama po yung pagtanggap sa otoridad, sa kapangyarihan, kapamahalaan ni Kristo na sinabi niya dun sa Matthew 28 verse 18. Lahat ng kapamahalaan, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. All authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 28 verse 18. It is a way of directly engaging with God, seeking His intervention, guidance, and presence. So pag sinabi nating invoking the name of Christ, it means seeking His attention, acknowledging Him, His authority, according to Matthew 28 verse 18, binasa natin kanina. So it's also a way of directly engaging with God, seeking His intervention, guidance, and presence. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, hanapin natin ang Panginoon Diyos. Humingi tayo ng guidance, counseling, presensya ng Panginoon. So yun ang pong ibig sabihin nun. In other words, sa lahat nating gagawin, kasama natin ang ating Panginoon Diyos pag tinatanggap natin yung Matthew 28 verse 18 na lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa ating Panginoong Kristo. The Greek and Hebrew words for call in the Bible imply an audible proclamation, suggesting a deliberate and open expression of faith, according to Hebrews chapter 11 verse 6. Anong ibig sabihin yan? Sa salitang Griego at Hebrew, yung salitang tumawag, call sa English, ay ibig sabihin yung malakas na proklamasyon. Yung ipinangangaral mo ng malakas. Ang ibig sabihin, yung malakas yung boses mo talagang masigasig ka. At ang ibig sabihin yan, deliberate and open expression of faith in Christ or in God. So isa pong pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ano sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin mapapasaya. Hindi natin mabibigyan ng kasiyahan. Hindi natin mabibigyan ng kasiyahan, kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. We cannot please God if we do not believe in God. Because believing in God, you have to believe that there is God and that He is rewarded of those who deliberately seek Him. Hebrews chapter 11 verse 6. Now, calling in the name of the Lord Jesus, brothers and sisters, is only the first step. So pag sinabi mong tawag sa Panginoon, tawag sa pangalan niya, una pa lang po na hakbang yun. Hindi pa yun ang katapusan. One has to believe in God. One has to believe in Christ. Dapat maniwala ka. So hindi lang tawag. Tumatawag ka nga, hindi ka naman naniniwala pala doon sa taong yun o sa Panginoon na yun. So kasama rin po dyan mga kapatid at mga kaibigan, yung pagtawag, kasama yung paniniwala mo sa Panginoon, kasama pa rin dyan ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, at later on, kapag ready ka na, pwede ka nang bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at sa pagtanggap pa rin ng kaloob ng Espiritu Santo. Yun po sinabi ni Apostol Pedro doon sa Gawa Kapitulo 2:38. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive
the gift of the Holy Spirit. So yun po ibig sabihin ng call on the name of the Lord. Hindi lang po tawag sa pangalan, kasama po dun yung pananampalataya sa Panginoon, pagsunod sa kanyang kautusan. Ano yung mga kautusan na yun? Sumampalataya tayo, magsisi sa ating mga kasalanan, magpabautismo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa pagtanggap pa rin ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Pangalawa, what is the importance of believing in Jesus Christ? Ano po ang kahalagahan ng paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoong Kristo? Maraming mga tao ang nagsasabi, we believe in Christ. Pero hanggang doon lang sa salita na yon. Ano po ba talaga ang kailangan pag sinabi nating sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo? Number one, believing in Jesus is not mental assent or agreeing mentally, but it involves a continuous action to follow Him. So, ibig pong sabihin, pag sinabi nating sumasampalataya kay Kristo, hindi lang po sa isip, kung hindi, ito po ay nangangahulugan na tuloy-tuloy tayong susunod sa kanyang mga kautusan. Ano sabi ni Kristo sa John chapter 14 verse 15? If you love me, you will keep my commandments. Bakit importante na sumunod tayo sa Panginoon? Sapagkat sinasabi ni Santiago 2:19, even the demons believe and they tremble. Ang mga demonyo sumasampalataya rin, pero hindi sila sumusunod sa Panginoon. Hanggang panginginig lang ang nagagawa ng mga demonyo. So, kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo pero ayaw nating sumunod, kapareho na lang tayo ng mga demonyo, mga kapatid. Hanggang panginginig lang, hanggang takot lang, pero ayaw nating sumunod sa ating Panginoong Kristo. To acknowledge Him as the Son of God and accept His sacrifice for the sin of humanity. So kasama po dyan, mga kaibigan at mga kapatid, kapag sinabi nating sumasampalataya tayo kay Kristo, ang ibig pong sabihin, kinikilala natin siya bilang anak ng Diyos, the Son of God, or sometimes He calls Himself the Son of Man. At tanggapin natin yung kanyang sakripisyo para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng buong sanlibutan mula noon kay Adan hanggang sa ngayong kapanahonan at hanggang sa kanyang pagbabalik. Ganyan po ka-epektibo, ganyan kabisa ang kamatayan ng Panginoong Kristo. He died for the sins of all humanity from the time of Adam until His second coming. John 3:16, ano sabi niyan? Alam natin lahat yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, pag sumasampalataya kay Kristo, ang ibig sabihin, magbabago rin ang buhay natin. Romans 12:2, ano sabi ni Apostol Pablo? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So, kapag tayo sumampalataya kay Kristo, magbabago po yung ating pag-isip. Ang tingin natin sa mundo, hindi na po katulad ng dati na ang mundo mamahalin natin. Love not the world, sabi pa rin ni Juan. So when we become true Christians, when we believe in Christ, ang ibig pong sabihin niyan, brothers and sisters, there should be a transformation, pagbabago ng ating buhay. And of course, importante yan. Bakit tuloy-tuloy tayo na sumasampalataya kay Kristo? Dahil po naniniwala tayo, natatanggapin natin ang korona ng buhay. Ano sabi ni Kristo sa Apokalipsis chapter 2 verse 10? Maging tapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Yun po sabi ng Panginoon sa Kristo sa Revelation chapter 2 verse 10. At first, the Jewish people rejected Jesus Christ as the Messiah. Mababasa natin doon sa John chapter 1 verse 11. He came into His own, but His own did not receive Him. Pumunta siya sa kanyang mga kababayan, sa kapareho niyang mga Hudyo. Bakit Hudyo si Kristo? Galing po siya sa tribo ni Juda, na anak ni Jacob o ni Israel. And later on, when the Israelites were scattered, ang naiwan po yung Jewish, yung Hudyo,
the kingdom, or rather the tribe of Judah and the tribe of Benjamin, na tinawag yung the southern kingdom or Judah. And in short, they were called Jews, mga Hudyo, galing sa tribo ni Judah. But after the resurrection of Christ, what happened, brothers and sisters? Thousands of Jews and even priests believe in Him. Kailangan pang mamatay si Kristo sa krus at mabuhay na muli bago sumampalataya ang maraming Hudyo. Pero hindi po lahat ng mga Hudyo ay sumampalataya sa Kanya. Hanggang ngayon, kukunti pa rin mga Hudyo ang sumasampalataya kay Kristo. Anong sinabi doon sa John chapter 11 verse 45? But after the resurrection of Christ, thousands of Jews and even priests believe in Him. Mga libong Hudyo, pati na yung mga sacerdote o pare sa templo, sa Old Testament priesthood, sumampalataya kay Kristo. Believing in Christ is very, very important. Why? Importance of believing in Jesus as Christ and the Savior. Ano sabi doon sa John 3:18? Continuation po ng John 3:16 ito. Sabi doon, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is already condemned. Ulitin ko po, ano? Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi parurusahan. Pero yung hindi sasampalataya kay Kristo, sigurado pong mapaparusahan. Yan po sabi doon sa John chapter 3 verse 18. So napakahalaga po mga kaibigan at mga kapatid na tayo, kayo, ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos at bilang tagapagligtas natin. Sabi pa rin ng ating Panginoong Kristo sa Juan 4:14-6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Kalain mo yan, absolute statement, absolute claim ng Panginoon. Kung may siraulaw Panginoon, kung hindi siya tunay na Panginoon, tunay na tagapagligtas, itong sinabi niya, kasinungalingan. Pero alam natin na hindi sinungaling ang ating Panginoong Diyos. At kung hindi siya sinungaling, dapat paniwala natin ang sinabi niya, ako ang daan. Pag sinabi natin definite article, ako ang daan, ibig sabihin, siya lang. Iisa lang po. Only one way to heaven. There is only one religious truth or spiritual truth. And there is only one life. Ano yung life na yun? Life in Christ and belief that in the future, after even dying, we will also be resurrected from the dead. And then Christ will take us to heaven if we are faithful in following Him. So yung sabi ni Kristo, ulitin ko po, I am the way, I am the truth, I am life. No one comes to the Father but by me. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakaparoon sa kalangitan kung hindi sa pamamagitan mo. Kung hindi natin tatanggapin yan, wala pong kaligtasan sa buong mundo. And of course, there are many other people, many prophets saying, sila na ngayon ang tagapagligtas. Well, we have one here in the Philippines. Si ACQ, na sinasabi niya, siya na raw yung appointed Son of God. Kilala niyo kung sino tinutukoy ko. Well, ano pa sabi ni Kristo? At sabi ni Apostle John sa John chapter 20 verse 31, believe that Jesus is the Christ, the Son of God, so that by believing you may have life in His name. Sabi ni Apostol Juan, these things were written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Yun pong sabi ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, Kapitulo 20, talatang 31. Ulitin ko po, ito mga bagay na ito ay isinulat para kayo ay sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa paniniwala sa Kanya ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pangalan niya. Yun po ang importansya, kahalagahan ng paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Now let's go to the next subject of our lesson, descending church and the preachers. Ang iglesia na siyang nagpapadala ng mga ngaral. Sa Biblia po, ang nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos ay merong nagpapadala. Si Kristo, nang siya ay nasa mundo at
malapit na po siya umakyat sa kalangitan. At bago siya umakyat sa kalangitan, sinabi niya sa mga apostoles, yung Matthew chapter 28, verse 19 and 20, yung tinatawag nilang Great Commission. Umayo kayo sa buong sanlibutan, gawin niyo mga alagad ang lahat ng bansa, binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at ituro niyo sa kanila ang lahat ng mga inuutos ko sa inyo. So, yon ay sinabi ng Panginoong Jesucristo yan. But the most important belief about Jesus Christ today, bago tayo tumuloy doon sa sending church and the preachers, emphasize ko lang po ito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating paniwalaan kay Kristo, na siya po ay both God and man. Siya ay tao, pero galing po siya sa langit. In other words, he was God, but he was man. He was an incarnate God. Ano sabi doon sa 1 Timothy 3:16? Great is the mystery of our faith. God was manifested in the flesh. Ang dakila, ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay naging tao. Imposible ba na maging tao ang Diyos? Sabi ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo na siya ay Diyos. Ikaw ay tao, ba't sinasabi mong Diyos ka? Imposible ba na maging tao ang Diyos? Because He created everything, and therefore, it's not a big issue if God will become a human being. At yan ay sinasabi ng Biblia. 1 Timothy 3:16, Great is the mystery of our faith. God was manifested in the flesh. Dakila ang misteryo ng ating kaligtasan. Si Kristo, ang anak, ang Diyos, ay naging tao. Ano pa yan? Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ano sabi ni Apostol Pablo? Though He was in the form of God, He emptied Himself and became a servant, became a human being, took the form of man, and became a servant. So napakalinaw po ng Biblia, mga kapatid. Kaya lang yung mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo, binabago nila yan. Siya ay nasaan yung Diyos? He was in the form of God. Itilokano galad ti Diyos. Yung kanyang katauhan, yung kanyang personalidad ay nasa Panginoong Diyos. He was God in spirit, and then He became a human being. Napakalinaw po ng Biblia. Bakit hindi niya matanggap ng ibang tao? Maraming tao, hindi nila matanggap na Jesus Christ was both God and man while He was on earth. Ano sabi ng Biblia? The fullness of the deity or Godhead was in Him, in His flesh. Sabi dun sa Colossians, ang kabuuan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo kahit nandito sa lupa. He was God, even though you can see Him. Ang nawala lang kay Kristo nang siya ay nasa lupa, yung invisibility. Kasi ang spirit di mo makikita eh. Ano pa? Yung may iba pang bagay na give up si Kristo doon po sa Philippians chapter 2. He emptied Himself. He became a form. He humbled Himself. He became obedient. So yung kampantay niya sa Panginoong Diyos sa langit, yung equality with God the Father, tinanggal ni Kristo yon voluntarily. At give up niya para lamang maging tao, maging tagapagligtas natin. Ganun pong sinasabi ng Biblia. So God was manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, and believed on in the world, and receive up into glory. Yun po sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Timothy 3:16. God was manifested in the flesh, was justified in the Spirit, made righteous, in other words, declared righteous. Seen of angels, nakita ng mga anghel. Ano pa? Pinangaral sa buong mundo, sa mga hintil. Alright, pinawaliwalaan. Hindi naman lahat ng tao sumampalataya sa Kanya. And of course, nung siya ay nabuhay na muli, tinanggap siya, pumunta ulit sa langit. So nasaan si Kristo ngayon? According to Colossians chapter 3 verse 1, Christ is now seated at the right hand of God in heaven. Colossians chapter 3 verse 1. Now let's go to the next topic. Descending church and the preachers. Faith in Jesus is produced when people hear and believe the gospel preached. So paano sasampalataya ang mga tao kay Kristo kung walang mangangaral? People have to hear, and then they have to believe the gospel about Jesus Christ. Yun po ang procedure.
Hindi maniniwala ang tao kung walang mangangaral at ang mga mangangaral ay hindi pinapadala ng isang iglesia. Yun ang ibig sabihin. The gospel is heard when someone is preaching it. Tulad ngayon, pinangangaral natin yung salita ng Diyos dito sa radyo. So pag narinig ninyo ang ebanghelyo, maaring maniwala kayo, maaring hindi rin. Nasa sa inyo po yan. That person proclaims the gospel in a local church and sends him. So ngayon, dito po na ako sa radyo, nasa YouTube. Sino ang nagpadala sa akin? Of course, generally speaking, from the beginning, ang Panginoon Diyos. But I have also a supporting congregation. May kongregasyon na tumutulong para ipangaral ang ebanghelyo. May kongregasyon na nagbabayad dito sa radyo. Mayroon pa rin mga tumutulong na mga kapatiran, hindi lamang sa pangaral dito sa radyo, sa YouTube, kundi sa iba't ibang lugar. So the person proclaims the gospel in a local church. Hence, importante po, may kongregasyon na magpapadala sa isang preacher. The Holy Spirit instructed the Antioch Church to set apart Barnabas and Saul while they were worshiping God and fasting. Kung babasahin po natin sa Gawa Kapitulo 13, talatang 2. Acts 13 verse 2. While the church in Antioch of Syria, were worshiping and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul, because I will send them and preach the gospel." And so ano nangyari? Of course, they set apart Paul. They were having fasting and prayer. And then Paul and Barnabas went to Salamis first via Cilicia, and then they went also to Cyprus. So makikita natin yung missionary journey ni Apostle Paul dito sa Acts chapter 13 and following verses. So after the first missionary of the Apostle Paul and Barnabas, according to the book of Acts chapter 14, verse 21 to 22, natapos pa yung unang paglalakbay nila sa pangangaral ng ebanghelyo, kasama nila doon si John Mark, yung pamangkin ni Barnabas. Ayon sa Acts 14, 21, 22, sila po ay bumalik doon sa Antioquia. Bakit sila bumalik sa iglesia sa Antioquia doon sa Syria? Why? Because the Antioch church was the sending church of the Apostle Paul and Barnabas. Yun po ang nagpadala sa kanila. At hindi natin alam, sa pagpapadala nila kay Paul at kay Barnabas, may kasama sigurong provisions doon. May pagkain, may pera, kung ano-ano pang provision ang ibinigay. Hindi na lang po binanggit doon. So pwede mo bang ipadala yung tao sa ibang lugar, mangangaral ng ebanghelyo, hindi mo bibigyan ng baon na pagkain o pera, etc. So implied na po yun, mga kaibigan at mga kapatid. So today, local churches must have continuous evangelistic programs to seek and to save the lost. Bakit may mga kongregasyon ang kanilang numero o bilang hindi tumataas at maaring bumababa pa pag may namamatay, -1 or -2? O ilan na lang, halimbawa ang kongregasyon 20 lang ang miyembro, may namatay na 2, 18 na lang. Bakit hindi sila lumalago? Why? Because there is no continuous evangelistic program. Wala pong programa sa pangangaral ng ebanghelyo sa kanilang lokal na bayan, barangay, kapitbahay. Hanggang linggo lang po. Pag Sunday, nagmi-meeting sila, Bible study, co-communion, nagsiselebrate ng Lord's Supper. Pinaalala nila yung kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Nagbibigayan. Pagkatapos niyan, closing prayer, uwian na. Yan po ang dahilan kung bakit karamihan sa iglesia ng ating Panginoong Kristo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ay hindi lumalago. Bakit? Sapagkat wala po silang patuloy na evangelistic program. Walang pangangaral, walang programa ng pangangaral ng salita ng Diyos kahit sa kanilang mga miyembro. Bakit? Sabi nila walang full-time preacher. Yung full-time preacher may trabaho. So magtatrabaho muna siya kasi may pamilya siya, may papakainin siya, pati sarili niya. Yun pang nangyayari kung bakit maraming namamatay at hindi lumalago na iglesia ng mga Panginoong Kristo dito sa mundo, sa Pilipinas, sa buong mundo.
Why? Because there is no continuous evangelistic program. Implied in doing mission work, brothers and sisters, the sending church must provide the financial needs of the preacher. So, ganito sinabi ko kanina. Pag pinadala mo isang tao sa isang lugar, siyempre tutulungan mo yun. Pabasahe, pagkain, kung ano pang pangangailangan. It is implied that when the church in Antioch sent Paul and Barnabas, according to Acts 13 verse 4 and 5, and Acts 14:21 to 20, it is implied, hindi sinabi doon, na binigyan sila ng pamasahe, binigyan sila ng pagkain, binigyan sila ng damit. And Paul, usually, pag gumagawa siya ng mission, ng missionary journey, it will take him 1 to 2 years. Of course, yung mga pinupuntahan niya, tumulong din sa kanya. Doon sa Pilipos, sa Lydia, tumulong sa kanya. At sa iba pang lugar, sa Macedonia, binabanggit yan ni Apostol Pablo. Pero yung sending church, the one who sent him to preach the gospel, was the church in Antioch. So, this must be the rationale for the church mission work in a chosen place. Bakit ginawa ko pong subject ito, mga kaibigan at pagkapatid? Ito po ang dahilan kung bakit ang iglesia ay naroon. Jesus Christ saved us from our sins so that we will also save others. Kasi ang Panginoon Diyos hindi selfish. Hindi maramot ang Panginoon. Gusto niya lahat maligtas. The Apostle Peter and the Apostle Paul said, God wants everybody to be saved. Pero tayo, parang ayaw natin. Why? Because we don't go. We do not provide for the preachers. We go many places, namamasyal tayo. Kain tayo sa restaurant, dito, doon, hotel, etc. Nakakapunta sa ibang bansa. Pero yung suffering church, yung iglesia, walang programa ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Kung meron man, maliit yung budget. Halimbawa, sa isang lugar, ang budget lang ng church sa pangangaral ng Ebanghelyo sa isang buwan, 1,100 pesos. But when they go abroad, when they go to different places, they spend more than 1,000 pesos. Yan po ang reality, mga kaibigan at mga kapatid. So there must be a rationale, and pag sinabi natin rationale, dahilan for the church mission work in a chosen place, dapat pinaplano ng isang lokal na iglesia ang pagpapalakas ng mga miyembro, pagpaparami ng mga miyembro sa kanilang kongregasyon, at ang pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang lugar. To fulfill the Great Commission, brothers and sisters of Matthew 28, verse 19 and 20, what should we do? Each local congregation must have a mission area where Christ is not yet named. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15 verse 20? I would like to go to places where Christ is not named. Si Apostol Pablo po, hindi po ang nagtatag ng lokal na iglesia sa Roma. Bago sinapunta ng Roma, may mga miyembro na ng iglesia doon. So, sabi ni Apostol Pablo, I would like to go to places where Christ is not named. So, pag sinunod po natin yung Great Commission ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 28 verse 19 and 20, it means that we should have a mission area. Pwedeng sa sarili nating barangay, pwede sa sarili nating bayan, pwede sa sarili nating komunidad o barangay, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating tinatawag nating social group. But there should be a plan to evangelize the next town, the next barangay, the next province, and the next region. Yun po ang kulang sa mga lokal na iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko po nilalahat. Meron din gumagawa. Pero yan po ang nangyayari, hindi lamang sa Pilipinas. It can be happening in other places in the world. In USA, in Europe, and in Africa, South America, Indonesia, Australia, and other places of the world. Napakalawak po ng mundo. Why is it that different religions are coming in? Huwag na natin bagitin kung anong pumapasok na religion at dumarami. Pero may isang kompetensya ang tinatabi nating Christian group or Church of the Lord Jesus Christ sa buong mundo. And these people are also very evangelistic, very aggressive
They want also to plant their religions in all places and not only by doctrine. They have other means. Okay, pag-uusapan po natin yan in the future. So therefore, brothers and sisters, let's go to the last part of our lesson. What are the real rewards of gospel preachers? Bakit kami at mga kasama ko dito sa Churches of Christ, sa Facebook Live, and Baguio, Benguet, Cordillera Region, Tarlac, Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Metro Manila, Visayas, Mindanao. Marami pong nagpe-Facebook Live na members ng Church of Christ. Ano pong real reason? Is it because of financial reasons or something else? What will preachers gain when they preach the gospel, especially in uncharted areas? In areas na wala pong membro ng Iglesia ng Panginoon. I will cite you one example. The whole of Mountain Province today, wala pong iglesia sa whole of Mountain Province. Ilang probinsya, ilang bayan po yun, napakarami. Of course, Pangasinan, napakarami ng churches dyan, in other places. But the whole of Mountain Province, wala pong iglesia at ang pinakakapital niya yung Buntok. Why is it that preachers continue to preach the gospel, especially in chartered areas? Katulad ko at katulad pa ng ibang mga kapatiran na nangangaral dito sa radyo, sa Facebook at sa YouTube. Primarily, brothers, there is no earthly fame or fortune. Walang pera. Kung ikaw ay full-time preacher, walang fortune, hindi ka yayaman, hindi ka magiging bilyonaryo. Maybe there are some, they use the pulpit to make money. But that is not the primary goal of preachers of the Lord's church. Ano pa? Babanggitin ko po. There are about 7. Number 1, knowledge and renewal. In other words, pag ikaw ay patuloy nangangaral, there will always be knowledge, renewal, growth and understanding of God's Word, help people renew their faith in Jesus. So kapag ikaw ay nangangaral, hindi lang ikaw yung lumalago, spiritually, personally, and mentally. Pati yung mga tinuturuan mo, natututo rin sila. That's 1. Number 2, witnessing transformation. Most rewarding aspect is seeing lives change through the gospel. Kapag tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo, hindi lang tayo ang nababago, pati yung nakakinig ng salita ng Diyos. They might be drug addicts, they might be criminals. Pag narinig nila yung Ebanghelyo, katulad ng nangyari doon sa kasama ni Kristo na nakapako sa krus, isa pong criminal yon. Pero naniwala kay Kristo. So wag nating isipin na kapag masama ang tao, hindi siya makikinig ng Ebanghelyo, because that is not true. Christ was crucified, and there was a guy near him who was also crucified, and he said, Lord, please remember me when you enter into your kingdom. And Jesus Christ told him, today you will be with me in paradise. Masamang tao po yun. Ang tinuturoan siguro ng iba, karamihan, puro mababait. Pero wala namang babait na tao sa mundo. Ano sabi ng Apostol Pablo? Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. So wala pong tunay na mabait. Wala pong sinless na person. Wala pong perpekto. Kahit po ang pangalan niya ay perpekto, hindi pa rin siya perpekto. Personal satisfaction. The preacher grows in holiness and walks closer to God. So ano pong reward natin? We become closer to God. We become like the Apostle Paul. We become like Jesus. Yun pong importante. Because we cannot go to heaven if we will not change, if we will not become like Jesus in spirit. Sharing the gospel make the good news free of charge. So kapag ikaw ay namimigay ng bagay na libre, masaya ka, masaya rin yung binigyan mo kasi libre ka, hindi ka naniningil. So there is joy in giving. And so when you share the gospel, you give the gospel, there is joy. Lalo na kung ang mga nakinig sa'yo ay sumampalataya kay Kristo, there is more joy in heaven, not only joy on earth. Knowing and enjoying Jesus, powerful way of to encounter and experience the love and presence of Jesus. Maraming tao nangangaral, pero napipili nila, bakit? Parang hindi ko napipil na mahal ako ng Diyos. Bakit kasi? Marami akong problema, maraming pagsubok. That is not the test of God's love. Anong sabi ni Apostle Paul?
In sufferings, you will have patience. You have to give thanks even when you are suffering. In other words, when you suffer, the Lord is testing you. Sinusubukan ka kung hanggang saan ang iyong pagmamahal sa Kanya. Because Christ also suffered, died on the cross for us. And that is also possible na hingi ng Diyos ang ating kamatayan. Whoever, kaya sinabi dun sa Revelation 2 verse 10, whoever is faithful even unto death. Yung mga New Testament Christian, marami pong nangamatay para kay Kristo. So, kahit kamatayan, ibibigay natin, buhay natin para sa Panginoon. Bakit? Why? Because Christ will resurrect us. Christ will give us another life, and that is life is in heaven, not on earth. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Finally, Paul reminds all preachers of the gospel, lahat ng nangangaral ng Panginoong Jesucristo ng Ebanghelyo sa kanilang kongregasyon sa ibang lugar, o kahit sinishare mo lang sa friend mo sa Facebook, sa Messenger. Sabi ni Apostle Paul in Galatians chapter 6 verse 9 and verse 10, let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. At ano yung pinakamagandang kabutihan? Yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. That's the best thing you can give to a person. You can give him money, you can give him a cellphone, you can give him laptop. Happy birthday! Pero hindi mo siya binigyan ng Ebanghelyo ni Kristo. You do not really love that person. Because when you love somebody, you love the soul. Ano sabi ni Kristo? Love your neighbor as you love yourself. If you love yourself, you want to be saved, you want to go to heaven, mahal mo yung kaibigan mo, kapatid mo, kapitbahay mo, but you do not share the gospel, that is not real love, mga brothers and sisters. Sa ating pong pagtatapos, Jesus built only one church, and God adds people to the church. Ang Panginoon, siya po ang nagdaragdag sa tao kapag ang tao na yun sumampalataya at nagpabautismo. Sabi ng Gawa 2:47, God adds people to the church. It's not people. And Christians are to let their light shine before men, that they may see your good works and glorify the Father in heaven. What is the best good work? Ano ang pinakamagandang bagay na gagawin mo para makita ng tao ang liwanag ng Diyos? Ang Ebanghelyo po yun. Because the gospel is light. And sabi ni Kristo, I am the light of the world. So when you share Jesus Christ's gospel, nakikita nila yung liwanag. And we will be glorifying God the Father in heaven. Matthew 5:16. But one cannot. Of course, ang pangaral natin yung Ebanghelyo ni Kristo. Ano sabi ni Apostle Paul? The gospel is there, the power of God unto salvation. Huwag mong suhulan. Huwag mong sabihin, brother, may pamasahe ka, may pagkain ka, may suporta ka kapag ikaw ay nagmembro sa amin. That's not the way. The gospel is the power of God unto salvation to all them that believe, to the Jew first and also to the Greeks. Finally, brothers and sisters, one cannot become a preacher of God's word. Hindi ka pwedeng maging mangangaral ng salita ng Diyos kung hindi magsisimula sa iyo. Kung hindi ka pa Kristiyano, kung wala ka pa kay Kristo, ikaw inimbita namin. Believe in Christ. Ano sabi ni Kristo? He who believes and is baptized shall be saved. Mark 16:16. Ang sumasampalataya at nagpapabautismo ay maliligtas. Ano pa sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Today is the day of salvation. Kung ikaw po ay kumbinsido, tulungan po namin kayo. Sabihin nyo lang, tutulungan namin kayo na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi, pagbautismo sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng iyong kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Jesus Christ is calling you, brother and sister, saan ka mang lugar, saan ka mang sa lupalop sa Pilipinas, sa buong mundo. Jesus Christ is calling you. Matthew 11:28-30. Christ is saying, come unto me, lumapit kayo sa akin, you who are heavy laden, and I will give you spiritual rest, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo, sabi ng Panginoon sa Kristo,
kayong mga nabibigatan sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga konsensya, sa inyong mga kasalanan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sapagkat ang aking pabigat ay magaan. Kung ayo, ay tatanggapin nyo ako, and you will be receiving forgiveness, and the Holy Spirit also will dwell in you. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa mensahe, maraming salamat sa iyong salita, maraming salamat sa iyong anak na si Jesucristo na naparito upang kami ay ligtas sa aming mga kasalanan. Patawarin kami, tulungan niyo kami na patuloy kaming mangaral ng iyong salita sa radyo, sa telebisyon, sa Facebook, sa YouTube, and other social media means. Tulungan niyo po ang aming mga supporters, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Tulungan rin po si kapatid na Rico Canlas and his wife, Sister Sally, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother June and Sister Rose Untalasco of Canada, Brother Ed and Sister Viola Lauder diyan sa California, Brother Terry Art Madlay and the rest sa Christian World Ministry, kasama po diyan si James Kitoriano, and of course Deborah Quinones Marcos, Brother Jonathan Sareno, Henry Katig dyan sa Jeddah, Sister Grace and Brother Arbrin Tuanyo, Patid na Nars and Bibing Tuanyo dyan sa Dao Capiz, my Sister Evelyn in Cebu, and of course all brothers and sisters all over the Philippines and all over the world. Maraming po salamat sa inyo. God bless us all. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Shall his promise fail? God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.